Ang bagong ipinatawag na nag-iisa, nagliliyab na espiritu ng apoy na bulaklak ay agad na nagsimulang kumilos. Ang pulang bulaklak ay sumabog sa dakilang kapangyarihan, nagpadala ng maraming madilim na galame patungo sa kawan ng mga nilalang na parang paniki, madaling tumagos ang mga galame sa mga halimaw, at sinimulan silang kainin ng bulaklak, gamit ang kanilang madilim na enerhiya upang tulungan ang pag-unlad ni Fang Yi. Nang mawala na ang mga kawan, si Fang Yi ay dahan-daang lumapag sa gitna ng malaki na ngayong pulang bulaklak. Mula roon, pinanood niya ang malaking berde at pulang alimpuyo sa langit kung saan nabubuo pa rin ang hari ng anomalya. Sa kanyang mga matang nagliliyab sa pula, naisip niya na kahit na nakikita ang higanteng nilalang, kakaiba ang pakiramdam nito, parang refleksyon sa tubig. Gayunpaman, isang tiwalang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha nang mapagtanto niya na nararamdaman niya ang puso ng nilalang, naririnig niya ang tibok ng puso nito, isang mapurol at malakas na tunog na parang mga tambol ng digmaan, nauunawaan ni Fang Yi na ang kapangyarihan ng hari ay maaaring maglabas ng pinakamalalim at pinakamasamang pagnanasa sa mga tao, na ginagawa itong isang malubhang banta. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding pulang liwanag nang mapagtanto niya na nagpipigil ang hari, nagtatago, marahil dahil hindi pa kumpleto ang ebolusyon nito, nakatayo sa kanyang bulaklak, tinanong siya nito kung natagpuan na nito ang eksaktong lokasyon ng hari, tila kinumpirma ng bulaklak na mayroon na ito, ipinapadala ang lokasyon sa aparato sa pulso ni Fang Yi. Ang aparato ay nagliliwanag sa pulang liwanag, nagpapaputok ng isang sinag sa langit na nagpapakita ng puso ng hari ng anomalya sa loob ng umiikot na alimpuyo. Nang matagpuan ang target, ang mga mata ni Fang Yi ay nagsimulang magliwanag sa ginintoang enerhiya habang ginagamit niya ang kanyang ginintoang diskarte sa paghinga ng araw sa buong lakas. Isang malaking pagsabog ng purong ginintoang enerhiya ang lumabas mula sa kanya, patungo sa kalangitan tulad ng isang sumisikat na araw, na naglalayong wasakin ang mga madilim na nilalang para sa kabutihan. Sa ibaba sa nagibang lungsod, pinanood ni Jiang Lo at ng kanyang mga kaibigan ang langit sa lubos na kawalan ng paniniwala, nagtataka sila kung anong uri ng kapangyarihan ang maaaring lumikha ng gayong maliwanag na ilaw, iniisip na ito ay dapat na isang katangian ng apoy. Gayunpaman, napagtanto ng isa sa kanila na ang isang normal na katangian ng apoy ay hindi maaaring maging napakalakas o labanan ang madilim na katangian ng mahusay. Napagpasyahan nila ang tanging posibleng conclusion, ito ay dapat na isang mataas na antas na katangian ng Yang, ang likas na kaaway ng madilim na kapangyarihan. Samantala, sa loob ng command center ng asosasyon, ang tense na kalooban ay nasira ng mga sigaw ng kagalakan. Iniulat ng isang operator na ang bilang ng mga halimaw ay mabilis na bumababa at ang containment field ay lumiliit, nakatitig sa mga monitor sa kawalan ng paniniwala. Halos hindi makapaniwala ang mga opisyal na ang sitwasyon ay biglang bumaliktad. Sa labas ng nakulong na lungsod, napilitang huminto ang isang convoy ng militar. Iniulat ng isang subordinate kay Zhao Lan na ang lahat ng mga kawan na humaharang sa kanilang daan ay bumabalik sa lungsod, na parang nakakuha sila ng bagong utos. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinanood ni Zhao Lan ang napakalaking ginintoang liwanag ng kapangyarihan ni Fang Yi na sumisikat sa lungsod. Napagtanto na dapat niyang inaatake ang puso ng hari ng anomalya. Sumali sa kanya ang kanyang blonde na subordinate, na kinumpirma na ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan ay pagmamay-ari ng tyrant, at kinikilala ito bilang pinakadalisay na anyo ng katangian ng Yang. Gayunpaman, sinabi ni Zhao Lan na nag-aalala siya tungkol sa kanya na humaharap sa gayong malakas na kaaway ng mag-isa. Ang kanyang subordinate, na nakakaramdam ng pagkaapurahan, ay nagpahayag na dapat silang pumasok kaagad sa lungsod upang tumulong, ngunit pinigilan siya ni Zhao Lan, ang kanyang mga mata sa langit habang sumisigaw siya upang tingnan siya. Ang kanyang ekspresyon ay isa sa purong pagkabigla. Sa loob ng napakalaking alimpuyo, isang kakaibang berdeng spiky ball na parang isang higanteng virus ang lumitaw. Napagtanto ni Zhao Lan nang may pagkasindak na ang hari ng anomalya ay nagsisimulang magpisa ng maaga. Sa mga lansangan, nakita rin ng ibang mga pioneer ang nakakatakot na pag-unlad na ito. Tinitigan ng isang lalaki ang nagpapapintig na berdeng masa, na kinikilala ito bilang pinagmula ng lahat ng kasamaan, na puno ng galit at kalungkutan para sa kanilang mga nahulog na kaibigan. Siya at ang iba pang mga pioneer ay nangako na papatayin ang bawat huling halimaw. Samantala, sa loob ng isang nasirang gusali, pinanood ni Lin Yi, ang pulang buhok na pinuno,
at isa pang pioneer ang Krisis. Iginiit ni Yi na hindi sila maaaring maghintay na lamang na patayin, dapat silang gumawa ng isang bagay upang tulungan ang kanyang pinsan, na nauunawaan na ang kapanganakan ng hari ng anomalya ay mangangailangan ng buong lungsod bilang isang sakripisyo. Sa ibang lugar, ginamit ni Su Qingying ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ang isang nasugatang pioneer, na nagpapakita ng desperadong laban na nangyayari sa lahat ng dako. Tinipon ni Lin Yi ang iba pang mga pioneer sa gusali. Ipinaalala niya sa kanila na ang mismong mga nilalang na sumusubok na pigilan ang kanyang pinsan ay ang mga nanakit sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Habang nagsasalita siya, biglang may naisip siya. Naalala niya ang napakalaking bulaklak na ipinatawag ng kanyang pinsan, ang isa na kumakain ng mga kawan ng mga paniki. Napagtanto niya na ang kapangyarihan nito ay katulad ng Desolation attribute ng Ghost Vine na nakita na nila dati. Ito ang nagtulak sa kanya sa isang nakamamanghang conclusion, ang kanyang pinsan ay mayroon ding kapangyarihan ng Desolation attribute. Sa bagong pagkaunawa na ito, nagmungkahi si Lin Yi ng isang matapang na plano. Sinabi niya sa lahat na ililipat nila ang lahat ng kanilang espiritual na kapangyarihan sa network ng mga baging na nilikha ng bulaklak ng kanyang pinsan. Pinapakain ito ng kanilang enerhiya upang palakasin ito para sa huling labanan. Ang iba pang mga pioneer ay sumang-ayon ng walang pag-aatubili, itinaas ang kanilang mga kamay at ipinadala ang kanilang pinagsamang kapangyarihan patungo sa bulaklak. Mula sa lupa, napansin ng Association Superior ang mga daloy ng asul na enerhiya na lumilipad patungo sa langit. Sa una, nagtataka siya kung ang ibang mga pioneer ay nagtitipon ng kanilang kapangyarihan upang direktang atakihin ang halimaw. Ngunit mabilis niyang binaliwala ang ideya, alam na hindi sila sapat na malakas upang tamaan ito mula sa napakalayo, pagkatapos ay naunawaan niya ang kanilang tunay na plano. Ipinapadala nila ang kanilang espiritual na enerhiya sa halaman na ipinatawag ni Fang Yi, dahil sa inspirasyon ng kanilang katapangan, ipinahayag ng superior na tutulong din siya, nagpakawala siya ng isang malakas na pagdaloy ng kanyang sariling asul na enerhiya, ipinapadala ito patungo sa langit. Sa buong lungsod, sinunod ng natitirang mga pioneer ang kanyang pangunguna, itinuon nila ang kanilang mga kalooban at ipinadala ang kanilang espiritual na kapangyarihan, na lumilikha ng isang malaking alon ng enerhiya na lumilipad patungo sa kalangitan upang tumulong sa labanan. Si Su Gengying, habang tinutulungan ang isang nasugatang pioneer, ay biglang nakaramdam ng malaking pagbabago sa kapangyarihan. Tumingala siya at nakita ang espiritual na bulaklak ni Fang Yi, na ngayon ay nagliliwanag sa pinagsamang enerhiya ng bawat pioneer sa lungsod. Napagtanto na ito ang huling paninindigan ng sangkatauhan, tinipon niya ang kanyang natitirang kapangyarihan at ipinadala ito upang sumali sa iba, na pinapalakas ang bulaklak para sa isang huling malakas na atake laban sa puso ng hari ng anomalya. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang huling, nasaktang hiyaw nang tumama ang atake sa target nito, na sinundan ni Fang Yi na naghatid ng isang mabilis at mapagpasyang slash na tumagos sa katawan nito. Pagkatapos ng malaking labanan, lumutang si Fang Yi sa hangin, pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Isang boses mula sa communicator ang apurahang nagbabala sa kanya na ang lahat ng mga kawan ng paniki mula sa labas ng lungsod ay pumupunta na ngayon sa kanyang posisyon. Napakalaki ng mga numero. 10,000 B-level, A-level, at maging S-level na halimaw ang sumusugod patungo sa kanya. Isang tila walang katapusang alon ng pula at itim, hindi nag-abala. Tumingala si Fang Yi sa nagpapapintig na berdeng kakun ng hari ng anomalya at sinabi na kahit gaano karaming mga alipors ang ipadala nito, wawasakin niya silang lahat. Tinukso niya ang nilalang. Tinanong kung nagpisa ito ng maaga dahil natatakot ito sa kanya. Napukaw, sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang hari ng anomalya. Isang napakalaking, malilim na berdeng kuko ang tumagos sa kakun, at ang buong anyo nito ay nagsimulang magkaanyo. Habang ang kanyang kamay ay natatakpan ng gininto ang apoy, pinanood ni Fang Yi na may seryosong ekspresyon habang inihayag ng kanyang tunay na kaaway ang kanyang sarili. Ang ganap na nabuo na hari ng anomalya, isang nakakatakot na hayop na may iisang, nagbabantang berdeng mata, ay nagpakawala ng isang huling, nakakakilabot na hiyaw, handa na para sa huling labanan. Ang ganap na nabuo na hari ng anomalya ay umiikot sa langit, isang nakakatakot na alimpuyo ng madilim na berdeng enerhiya at anino, na may isang nagliliwanag na berdeng orb ng kapangyarihan sa gitna nito. Ang napakalawak nitong kapangyarihan ay agad na yumanig sa lungsod.
Ang lupa ay pumutok at nahati habang isang marahas na lindol ang yumanig sa mga lansangan, na nagpadala sa natitirang mga pioneer na tumatakbo, umiyak sila sa kawalan ng pag-asa, napagtanto na kaya silang wasakin ng hari sa pamamagitan lamang ng paglitaw, mula sa labas ng lungsod, pinanood ni Zhao Lan at ng kanyang subordinate na may masamang ekspresyon, ang kanilang mga pag-asa ay nakasalalay lamang kay Fang Yi. Sa kailaliman ng mga guho ng lungsod, tumingala rin si Su Qingying sa langit, ang kanyang mukha ay halo ng pag-aalala at pag-asa habang tahimik siyang nananalangin para sa kanyang tagumpay. Mula sa kaligtasan ng gusali ng apartment, kinuyam ni Lin Yi ang kanyang mga kamao. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis at determinado, na nagbabahagi ng parehong desperadong hiling, lumulutang sa itaas. Napapaligiran ng isang maliwanag na gininto ang liwanag, hinarap ni Fang Yi ang halimaw. Kinausap niya ang nilalang. Kinilala ito bilang hari ng mga madilim na anomalya at ang sanhi ng pagdurusa ng lungsod, habang ang kanyang sariling espiritual na bulaklak ay nagliliyab sa nag-aapoy na enerhiya sa paligid niya. Ipinaliwanag niya na lumaki siya sa lungsod na ito at mahal niya ang kanyang buhay dito, na ginagawang malinaw ang kanyang dahilan para sa pakikipaglaban. Bilang tugon, nagpakawala ang hari ng anomalya ng isang galit at nakabibinging hiyaw. Sa isang huling, determinadong tingin mula sa kanyang nagliliyab na pulang mga mata, ibinigay ni Fang Yi ang kanyang huling mensahe, sinasabi sa halimaw na alang-alang sa kanyang tahanan, kailangan itong mamatay. Ang kanilang dalawang napakalawak na kapangyarihan ay nagbanggaan sa isang malaking pagsabog ng pula, berde, at gininto ang liwanag. Ang kapalaran ng buong lungsod ay nakasalalay sa balanse. Ang malaking pagbangga sa pagitan ni Fang Yi at ng Anomaly King ay lumikha ng isang napakalaki at nakasisilaw na pagsabog na nagpaliwanag sa kalangitan. Nang mawala ang liwanag, si Fang Yi ay lumulutang sa isang kakaiba at madilim na kawalan, nakaharap sa nag-iisang, higanteng berdeng mata ng Anomaly King, tinitigan siya ng nilalang. Ang boses nito ay umaalingaw sa kanyang isipan habang kinukutya siya sa paglakas loob na hominin ito gayong siya ay nasa one-star spirit creation realm pa lamang. Bago pa makapag-react si Fang Yi, binuksan ng Anomaly King ang kanyang malaki at malilim na bibig, na lumilikha ng isang malakas na vortex. Agad na nararamdaman ni Fang Yi ang panganib, ngunit hindi niya mapigilan ang puwersa na nagsimulang sumipsip sa kanya, habang hinihila siya sa bibig ng halimaw. Napagtanto niya na ang Anomaly King ay iba sa anumang nilalang na kanyang nakaharap. Kahit na nasaktan ng kanyang buong lakas na atake, sapat pa rin itong malakas upang lunukin siya ng buo. Lumapag siya sa loob ng karumal-dumal na loob ng halimaw, isang yungib ng kulay rosas na laman at makapal, madulush, lilang digestive fluids. Alam niya na ang likido ay hindi lamang napaka-corrosive kundi mayroon ding malaking halaga ng dark attribute. Sa palagay niya, anumang normal na pioneer ay matutunaw kaagad, nakapagtataka sa kanya na ang gayong evolved at matalinong nilalang ay gagawa ng pagkakamali na lunukin siya ng buhay. Sa isang determinadong tingin, napagtanto niya na ang halimaw ay nakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nagtataka siya kung hindi ba ito natatakot sa isang atake mula sa loob. Alam niya na ang loob ng isang nilalang ay palaging ang pinakamahina nitong punto. Upang subukan ang kanyang ideya, nagtitipon siya ng apoy sa kanyang kamay at ibinabagsak ang kanyang kamao sa laman na sahig. Ang mga panloob na dingding ng hayop ay sumisitsit at nasusunog. Sinuri ni Fang Yi ang sitwasyon, na napansin na habang pinapahina ng corrosive liquid ang kanyang mga kapangyarihan, marami pa rin siyang magagawa. Nagpasya siya na hanggat gumagana ang kanyang mga atake, malulutas niya ang problemang ito. Sa bagong kumpiyansa, tinawag niya ang kanyang Desolate Fire Spirit Flower upang tulungan siya. Nagulat siya nang mapagtanto na ang atake ng Anomaly King ay hindi lamang kumain sa kanya kundi hinayla rin ang kanyang spiritual flower sa loob kasama niya. Ito ay maswerte, dahil ang bulaklak ay sobrang charged na ngayon, na sumipsip ng dark energy ng mga paniki at ang spiritual power ng lahat ng mga pioneers sa lungsod. Gayunpaman, habang hawak niya ang maliwanag na pulang bulaklak, napansin niya na tila nag-aalangan nito. Tinanong niya ito kung ano ang mali. Nagtataka kung hindi nito gusto ang dark attribute ng Anomaly King. Sa kanyang pagtataka, ang Desolation attribute flower, na karaniwang kumakain ng dark energy, ay tila itinutulak ng kakaibang kapangyarihan ng Anomaly King. Nakita ni Fang Yi na hindi ito inaasahan, dahil ang kanyang orihinal na plano ay gamitin ang life drain ng ability ng bulaklak upang alisan ng laman ang halimaw mula sa loob.
Napagtanto na kailangan niyang baguhin ang kanyang plano, hawak niya ang bulaklak sa isang kamay at muling ibinabagsak ang kanyang kabilang kamao sa laman na dingding ng tiyan ng halimaw. Pagkatapos ng labanan, ang anyo ng Anomaly King ay natunaw. Ngunit agad itong nagsimulang magbago sa kalangitan, na umiikot sa isang malaking vortex habang tinatawag nito ang lahat ng natitirang mga paniki. Sa lupa, si Lin Yi at ang pulang buhok na leader ay nanunood sa pagkalito at takot. Tinanong ng leader kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lamang ni Lin Yi na hindi niya alam. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay kung nasaan ang kanyang pinsan. Matapang na pinamunuan ni Su Qingying ang paglikas ng mga sibilyan, sinasabi sa kanila na lumipat sa isang maayos na paraan at nangangako na gagawin ng mga pioneer ang lahat upang protektahan sila. Nang tanungin kung nasaan si Fang Yi, ipinaliwanag niya na may purong gulat na siya ay nakikipaglaban pa rin sa Anomaly King mula sa loob ng katawan nito. Ang militar, na pinamumunuan ni Zhao Lan, ay dumating na may malaking puwersa. Iniulat ng isang opisyal na ang mga paniki at ang Anomaly King ay umaatake sa lungsod ng sapalaran at nag-utos ng mabilis na paglikas upang mabawasan ang mga casualty. Si Zhao Lan ay nakatayo sa isang sasakyang pangmilitar, nagbibigay ng matatag na utos sa kanyang mga sundalo, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa nakakatakot na nilalang sa kalangitan na may takot. Nagsimulang sipsipin ng Anomaly King ang lahat ng mga paniki. Hinihila ang mga ito sa kanyang umiikot na anyo upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng tiyan ng halimaw, nagulat si Fang Yi dito, na napagtanto na ang nilalang ay malayo pa sa pagkatalo. Habang nagsisimulang tunawin siya ng halimaw, ang kanyang malakas na corrosive energy ay bumabagsak sa kanya. Nararamdaman niya ang kanyang sariling kapangyarihan na natutunaw at ang kanyang katawan ay nasisira. Napansin niya ang dark energy na kumukupas sa paligid niya at ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng ilang sandali. Nang muli niyang buksan ang mga ito, wala na siya sa loob ng halimaw. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayong mag-isa sa mga guho ng isang ganap na nawasak na lungsod, na may mga sirang skyscraper sa paligid niya sa ilalim ng isang madilim at nagbabantang kalangitan, na nag-iiwan sa kanya upang magtaka kung nasaan siya at kung ano ang nangyari. Sa guho na cityscape ng ilusyon, si Fang Yi ay nakatayo na may isang mapait na tingin. Sa likuran niya, isang malaki at malilim na hayop na may kumikinang na pulang mga mata ang nagsimulang lumabas mula sa kadiliman. Agad na sumugod ang halimaw na nilalang, na naghagis ng isang malakas na suntok pababa kay Fang Yi. Itinuon ni Fang Yi ang kanyang mga pandama at napagtanto na may pag-aalala na ang kanyang spiritual power ay wala na. Ipinagpatuloy ng hayop ang pag-atake nito. Ibinababa ang kanyang malaking kamao patungo sa kanya muli. Tumalon palayo ng may kamanghamanghang liksi, bahagyang naiwasan ni Fang Yi ang atake habang winasak ng impact ang lupa. Ligtas siyang lumapag sa isang piraso ng guho at napagtanto ang isang mahalagang bagay. Napansin niya na kahit wala ang kanyang spiritual power, malakas pa rin ang kanyang katawan mula sa kanyang pagsasanay. Naiintindihan na niya ang sitwasyon. Ito ay isang ilusyon na nilikha ng Anomaly King upang linlangin siya sa pag-iisip na bumalik siya sa kanyang nakaraang buhay bago siya naging isang pioneer. Sinubukan ng hayop na durugin siya gamit ang isang malaking pagyapak, ngunit muling tumalon si Fang Yi, na iniiwasan ang atake. Habang lumalapag siya, nakarating siya sa isang kritikal na conclusion. Ang Anomaly King ay hindi sapat na makapangyarihan upang ganap na kunin ang kanyang lakas. Ang kapangyarihan nito ay hindi talaga mas malaki kaysa sa kanya. Naiintindihan niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi tunay na nawala. Ngayon, kailangan lamang niyang malaman kung paano masisira ang mental block na ito, na ipapalagay niya na ang bawat ilusyon ay dapat magkaroon ng isang depekto, at ang depektong ito ay magiging sariling kahinaan ng Anomaly King, na hindi nito sinasadyang ipapakita. Tulad ng kanyang pinaplano, ang hayop ay gumagalaw ng may nakasisilaw na bilis, na kinukulong siya sa kanyang malaking kamay. Inilapit siya ng halimaw sa kanyang nakangangalit na mukha. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw habang sinasabi nito sa hanggal na tao na sa sandaling pumasok siya sa lugar na ito. Hindi na siya makakaalis, hawak sa kamay ng halimaw na hayop. Ang sitwasyon ni Fang Yi ay tila walang pag-asa. Gayunpaman, isang tiwala ng ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi nang mapagtanto niya na natagpuan niya ang susi sa pagbasag ng ilusyon. Ang peking anyo ng Anomaly King ay nagsimulang sumanib sa kanyang sarili, na nagpapakita sa kanya ng isang nanunuya at halimaw ng ngiti. Pagkatapos ay binuksan ng nilalang ang kanyang malalaking panga,
na nagdedeklara na tapos na ang lahat at na ito ang hindi may iwasang kapalaran niya at ng buong sangkatauhan, upang sirain ang kanyang espiritu. Ipinakita nito sa kanya ang isang nakapangingilabot na pangitain ng kanyang mga natalong kaibigan, sina Zhao Lan, Su Qingying, at ang iba pa, na nakahiga ng walang buhay, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang mga tao ay walang iba kundi pagkain para sa kanyang ebolusyon. Nagpapanggap na natalo, nanatili si Fang Yi sa loob ng ilang sandali bago tumingala na may maliit at mapanghamong ngiti. Kalmado niyang tinanong kung yun ba talaga ang pinaniniwalaan ng halimaw. Sa sandaling iyon, pinalabas ni Fang Yi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay sumabog sa isang makinang na gininto ang pag-akyat ng enerhiya habang idineklara niya na ang halimaw ay walang iba kundi isang puppet. Ipinaliwanag niya na tila hindi naiintindihan ng halimaw ang katotohanan ng kanyang pag-iral. Ang mga gininto ang hugis ng hindi mabilang na mga tao ay lumitaw sa paligid niya habang inihayag niya na siya ay muling isinilang para sa layunin ng pagprotekta sa kanyang tahanan at sa lahat ng kanyang pinapahalagahan. Ang malaking gininto ang liwanag ay ganap na sumasakop sa malilim na hayop, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na sum-ire sa ilusyon mula sa loob, isang alon ng dalisay na apoy ang sumalanta sa mental space. Ang kapangyarihan nito ay sumasalamin sa isang nag-iisang, nag-aalab na mata, ngayong malaya na mula sa ilusyon at bumalik sa tunay na mundo. Nagbago na ang anyo ni Fang Yi. Ang kanyang buhok ay nagliliyab na parang apoy, at ang kanyang katawan ay pumutok sa asul na kidlat habang tinatawag niya ang kanyang system upang magtrabaho. Lumulutang sa maunas na kalangitan, napapaligiran siya ng isang malaking hugis kamay ng dalisay na gininto ang enerhiya, naganap na handa upang tapusin ang laban. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang system window sa harap niya, na nagpapatunay na natugunan niya ang mga kinakailangan para sa isang breakthrough at nagtatanong kung nais niyang sumulong sa two-star spirit creation realm.